For those na madalas natatambay dito sa Tagaytay, I'm sure marami sa inyo ang very aware at familiar na nagkalat ang mga herbs dito. Sakto naman, dito tayo sa Summit Ridge ngayon, meron din silang herb garden. Mapakita ko lang sa inyo yung isa sa mga pinaka-basic application pag meron kayong maraming herbs. Gagawa tayo ng herb chicken. Kuha lang tayo ng ilan sa mga herbs natin. We have here oregano. Meron din tayo ditong thyme. So, yung ating dalawang main herbs, we will just chop this up. And I think we've shown you guys this technique in the past, wherein we make herb salt. Let's also add in our pepper. So ready na yung ating pang-season, which is yung ating herb salt. For our chicken, again, if you will be pan-frying this, you want as much skin na may contact doon sa ating pan. So what we'll do is we'll cut this into half. Or you could actually spatchcock. So spatchcock is basically opening the chicken up, iba-butterfly natin siya. So you decide pwedeng from the spine or from the breast side. Pero ako, personally, what I prefer, tinatanggal ko yung parang pinaka-backbone, yung spine niya. And we just open this up. And with this, we season generously, lalo na dong side na to. You can use as much as you want kapag fresh herb yung gamit ninyo. Pero kapag dry, kailangan yung kontrolin kasi mas intensified yung flavor, mas matapang ang mga dried herbs kumpara sa fresh. Pag may mga naidikit na ganyan ng herbs sa skin side, you wipe off as much as you can. Siyempre, kapag nasunog yung ingredient na yan, imbes na magpasarap doon sa lutuin mo, might actually give an off flavor. Let's put in isa sa mga garnish natin at magpapalasa na rin doon sa chicken natin, bawang. We don't need to cook it, pero once na maamoy na natin yung kaunting bango niya, that's perfectly fine. We're not gonna deep fry yung ating chicken. We will basically, parang in a way, shallow fry. Ibig sabihin, hindi lunod yung protein natin sa mantika. And then, we can go ahead and sear our chicken skin side out. Very important reminder, dapat sakto lang. Hindi masyadong mainit yung apoy kasi ang tendency, mahihirapang humabol yung kulay sa labas, which is magba-brown yan, eventually masusunog yan. Tapos yung cooking temperature sa loob would not be enough para maluto ng maayos yung ating chicken. Then we cover this para yung aroma, yung steam, matrap natin sa loob, also helping in the cooking process. Gawa tayo ng mabilis na coleslaw. So coleslaw is basically cabbage and mayonnaise. But this time, we'll make it a bit lighter in taste, pero heavier sa feel. Imbes na mayonnaise yung gagamitin natin, we'll be using cream cheese. For our coleslaw, I'll just add in onions. We're just gonna add a pinch of salt para lang matanggal yung pagkaangas ng ating sibuyas. Next up, yung ating cabbage. Kagaya nung sa ating sibuyas, sisison lang natin yung ating cabbage ng salt. Now, this will basically, again, draw out excess moisture para lalong-lalo na kapag sinerve ninyo ng mas matagal yung inyong coleslaw, hindi ito dripping sa sarili niyang juice. And this would also preserve yung crunch na meron doon sa ating cabbage. This is optional, pero for presentation, color, and nutrition factors, isasama natin yung ating carrots. Carrots in. To finish off our coleslaw, meron tayo ditong flat leaf parsley. Lagay lang natin doon sa ating cream cheese. Kailangan lang natin i-mash yung ating cream cheese, but dahil medyo on the bland side yung
normal na timpla ng cream cheese, we'll just add some salt. Transfer na natin dun sa ating bowl ng coleslaw. Now, this is good. Ganda ng garlic eh. You know, beautiful. So yung chicken natin, goods na. Coleslaw, goods na rin. Pwede tayo mag-serve. Jerome, let's try. Okay, chef. Sarap. To think na hindi to na-marinate overnight. Kasi pan fry lang ito. Hindi pa sa marinated, ah. Hindi pa, sir. Wow. Nice. I'm sure habang nagsuscroll kayo ng inyong mga social media videos, nakita nyo na yung isang food truck, I think, in the United States, na nagsiserve ng walang iba, kundi baked potatoes. Yun lang yung gagawin natin. This is one of the, siguro, easiest, although medyo matagal na lutuan, na dish na pwede ninyong gawin sa bahay. You can definitely do different techniques, but for our baked potato, irerekta natin sa oven yung pagluluto nito. You can definitely use air fryers. Ang gawin ninyo, pwede nyo rin tong ilaga na lang para mas mabilis. With this, kaya natin siya i-oven, gusto nating matanggal yung excess moisture. Una natin ginagawa is tinutusukan natin para pagtalong lang, para mas madaling makapenetrate sa loob or sa gitna yung init from our oven. So yung ating tray, lagyan lang natin ng salt. Then patong lang natin yung ating spuds o yung ating potatoes. Then, tatakpan lang natin to ng ating aluminum foil. Then, pasok na natin sa ating oven. Since medyo matagal-tagal pa yung ating pagbe-bake sa ating potatoes, let's take advantage of the time. Gumawa na tayo ng parang pinaka-toppings natin. So I have here onions. Then we go on to our bacon. Ito yung chopped na. So cold pan, lagay natin yung ating mga bacon. Saka natin bubuksan yung apoy. Bakit natin ginawa yon? Mas madaling magpalabas ng mantika or mag-render ng fat when you start with cold pan. So kapag ginawa mo kasi ito ng mainit na yung pan, ang tendency is mag-crisp up na siya kaagad, hindi mas natutunaw yung taba kapag ganun yung diskarte. Makikita natin, ayan, lumalabas na kaagad yung mga mantika, oh. Lagay na rin natin yung ating onions. So kasama natin yung pagkakaramelizein. So we'll have salty element from our bacon, and then once na nag-caramelize yung ating onions, it will give us somehow sweet flavor profile. Alright, ganda na yung pagka-golden brown ng ating bacon. In a way, na-caramelize na rin yung ating onions. Papatayin na natin yung apoy. So, yung topping natin, ready na. Antayin na lang natin yung ating potato na ma-bake. Pwede na mag-plate. So, we've been baking our potatoes for more or less 1 hour. And I'm assuming, sabi ng aking kusinero instinct, goods na to, ready na siya. You know, this is what I'm really after, yung medyo kunot-kunot na yung kanyang balat. Dapat effortless ang pagpasok ng ating knife. Smooth na smooth. Pwede tayo mag-plate. Meron tayong mga herbs pa rin dito. Konting oregano. Okay. Lagay lang natin doon sa ating bacon. Then of course, yung ating cheese. Yun, no? Slice lang natin to sa gitna. Scoop natin yung
Laman ng mainit na patatas. Bahala yan ng cheese, bacon, pwede pang lagyan ng konting salt, and of course, pepper. And then, balik lang natin. So eto na, na-plate na natin yung ating baked potatoes. Pwede tayo mag-serve. Please, Okay, sir. dig in. Kamusta, sir? Yes, sir. Well seasoned siya. Perfect po yung lasa niya. Goods pa lang, sir. Cafe Summit, it's one of the finest restaurant in Tagaytay. We are serving local and international cuisines. Napakarami pong research and development na ginawa no to have this kind of menu. Our chefs, to be honest lang, they have to travel Luzon, Visayas, and Mindanao no to create something unique so we can serve it to the public. Of course, we have been using all organic products from our farm garden. That gives us an advantage of what we serve in the menu. It's part of our CSR community, to give back to the community. And one way of doing it is creating our own garden. We have farm-to-table produce. Doon na po namin kinukuha ang lahat ng ingredients natin. From tomatoes, basil, mga lime. Dyan po galing sa garden natin. We have a feast here. Grabe I mean, pag tinitingnan ko yung plating nyo, they all look familiar. Pero may iba kayong touch na nilagay. Chef, can we start with your fish dish? Yes po. This one po Maya-Maya Kahel. Farm Chef Francis po siya. Composed with pomelo, yung orange, then Maya-Maya. Maya-Maya. Mayroon po siyang stirred na banana. Tapos may binanggit kang chef? Best of Cafe Summit po kasi ang team namin dito. So per property, meron siyang entry na gantong Signature dish. Signature dish. Ang galing Opo. Paano yung naging process ninyo ng pagpili ng mga signature dishes? May mga story behind every dish po siya. Oh. So si Chef Francis, ang niya po, ang naging inspiration niya po dyan, kasi nagtrabaho siya sa abroad. So ang naging niya dyan is more on healthy. Okay. Healthy po ang niya, yung atake niya. And then I like the fact na gumamit kayo ng kahel at saka lukban. Yes po. Kahel is our local orange. Yes, opo. Lukban is pomelo natin. Yes po. I think this is a perfect way to start yung aking feast nga. Yes. I have to say though, the fish was perfectly cooked. Yes. Thank you, Chef. Siyempre, yun yung mga, tayo bilang kusinero, yun yung hinahanap natin, di ba? Mga detalye. Chef, saan mo ako dadalhin susunod? So, dito introduce naman kita. Tagaytay tayo, magaling sa akin. Crispy hand-rolled palabok siya. Hindi siya yung typical na palabok. So, kumbaga, meron siyang surprise. Maraming uri na ng palabok akong natikman pero kakaiba ang presentation ng crispy hand-rolled palabok na ito. Silipin natin kung paano ba ito niluto ni Chef Ernie. Isa sa mga swabing reinterpretation ng palabok na natikman ko in my life. Yes. Ayan, medyo may pambobola yun na punong-puno ng katotohanan niya. Salamat, Chef. Thank you, Chef. Tapos, Yes, Chef. next tayo, Chef. This one naman po is chicken hinatupan. Para Tacloban kay Chef Ricky. Okay. Yan. Chef Ricky. So, native chicken po siya. Ang inspiration niya naman dyan is iyan yung maniluluto ng lola niya. So hinatukan, Chef, is basically ginataang tinola. Yes po, parang ginataang Yes. tinola. Opo. Pero dahil naikwento mo na ito yung kinalakihan ni Chef Ricky, parang meron tuloy ako ngayong instant connection sa Yes. dish na Kung saan- titikman ko ngayon. Opo, kung saan siya galing.
Parang na-imagine ko tuloy ngayon yung kabataan ni Chef Ricky na yung ganito kasarap na kinalakihan niya. I like yung nag-aagaw yung luya, creaminess ng gata, tsaka yung linamnam na meron dun sa ating native chicken. Sarap nito. Dito naman tayo, short ribs kinamatis ng ravioli from Chef Uy. East naman to ng Green Hills. So, ang naging inspiration niya naman dyan is during younger days niya naman, Chef, is mayroon silang farm. Marami raw nasasayang na kamatis. Ngayon, ang naisip niya ngayon, Chef, gumawa ng yung sarili niyang basic tomato sauce. Gumawa siya ng ravioli. Kininek niya into Filipino fusion, parang reimagined. So itong tomato sauce ninyo, Chef, homemade? Yes po. From scratch yung tomato sauce? Opo. From scratch yung pasta natin? Ng dough. Yung cooking process nung inyong Beef. filling? Oo. My God, napakasimple ng pagkakapresenta. Pero the amount of work and love put into this dish, Yes, Chef. I'm glad na nag-transform doon sa pagkagat ko ng inyong putahe. Cebu naman po ito siya, lechon kinunot. So, pinagsama ng head chef ng Cebu, si Chef Mau, ang lechon at saka yung isda. First time ako makakatikim ng lechon na may gata. Congrats doon sa paglagay natin ng lechon flakes on top. Opo. It gives added texture. I think there's an effort to preserve yung root, yung pinaka-base ng inyong dish. Yes. Ito po ay beef bulalo riendang. Rendang! Opo. From Jensa Okay. naman po ito siya, kay Chef Remy. Okay. Doon kasi siya lumaki sa Malaysia. Sakto na nandito tayo sa Tagaytay. Iconic Bulalo. ang bulalo. Opo. Yung shank, di ba? Yes po. The presentation is magnificent. Sakto rin, Chef, na ito yung pinatapos mo sa akin. Para nagfe-fiesta ngayon sa bibig ko. Gustong-gusto ko yung mga different fusions ng probinsya. Buhay na buhay yung pusong Pinoy, Yes. lasang Pinoy, at pagkaing Pinoy. Yun. Good job dito. Winner Thank you, to. Chef. Solid. Hi mga kapuso, ako po si Mad Ramos and I'm going to cook beef pepper rice and inspired to sa isang restaurant na nag-o-offer po ng pepper rice and it's one of my favorites talaga. Simulan na ba natin? Let's go! Gawin muna natin yung sauce. So oyster sauce guys. And then next natin ay ang ating soy sauce. And then honey. Yan, onti lang. Yan, mix lang natin. Pagkatapos po natin gumawa ng sauce, papainitin na natin yung pan and then salang na natin yung butter. So next thing we do, ating rice. Bubuhos lang natin siya guys. And then that's where we put our beef. Sa gilid, ilalagay natin siya. The more the better, syempre. Yan. So next natin ay ang ating corns. Syempre, pampasarap din talaga to guys. Ramihan na natin. And then we put our spring onions. Alam mo talaga, professional chef. Yan. We almost forgot our black pepper, no? Mas maganda, mas marami. Then, lalagay na natin ang ating mahiwagang sauce. Ang nagpapasarap. Bango na niya. Sobrang bango. Then, pwede na natin siya i-mix. Nagsimula po kasi ito nung I sent a TikTok video sa friend ko. Sabi ko, bro, baka kaya mong lutuin to for me. Kasi may midnight cravings talaga ako, malala midnight cravings ko. Then, niluto niya sa akin, sobrang nasarapan ako. Then, the following days, nagkikrave ulit ako sa beef pepper rice. And then, ayun, tinry ko siya at first, nag-fail ako. Tinuloy-tuloy ko siya hanggat sa nakuha ko na. And naging favorite ko na talaga siya. Finishing touches na lang tayo. Spring onions, lagyan natin. Para sa presentation. So guys, moment of truth. Titikman natin ang luto natin. Ito na. Ang sarap ng luto ko. Ito na yun eh. Ito yung hinahanap natin na beef pepper rice. Nakuha ko naman. Palakpakan. Try nyo and post nyo, story nyo, mention nyo ako. Instagram ko guys, at Mad Ramos. And sa TikTok ko, Mad Ramos. And also sa Facebook, Mad Ramos. Follow nyo na rin ako guys. And mention me pag ginawa nyo to. Hi, Food Explorers! Nandito tayo sa walk-in chiller ngayon, dito sa Cafe Summit, and may kitchen raid na namang mangyayari. Natuwa lang ako kasi
Maganda yung pagkaka-organize ng kanilang walk-in. And I think dito natin mahanap yung lulutuin natin for this Kitchen Raid Challenge. So may nakikita tayong buko dito. Buko at lime. Pwede siguro. Ito na yung pinaka-foundation ng ating dish. Tara, prepare na tayo. So here we go. Exciting yung Kitchen Raid natin kasi medyo may history ako sa kusina na to ng Summit Ridge. I was telling the team earlier na back in 2016, I actually applied for executive chef position para sa Summit Ridge and nakapag-trade test ako dito. Dito mismo sa kusina na to. So for our Kitchen Raid dish, nakakita tayo ng very fresh na maya-maya. Season it generously. And then bago natin siya i-pan fry, let's just make sure na mapat dry natin yung skin side. Oil sa pan, skin side down. So habang nagsisir nga yung ating fish, eto namang ating coconut meat. May nakita akong extra sibuyas. So at this point, yung presentation side natin, perfect na sa akin yung pinaka-color. Paka-crispy natin ng kaunti yung skin by increasing yung ating fire. We will finish that off with our coconut cream. Siyempre, ayaw nating mag-reduce masyado yung ating coconut cream kasi I'm not after a thick consistency here. So lalagyan lang natin ng kaunting coconut juice. Pero season muna natin of course yan ng konting fish sauce. And ito, pwede na nating i-finish yung dish by adding in our coconut meat. And then we're just gonna let this simmer for 1 minute. Mamaya, sila Chef Ernie, titingnan natin kung pasado ba sa standard nila yung pre-prepare nating dish. Let's add yung ating fish. We always say if you're putting fresh lemon, lime, or calamansi juice, make sure to add it after the cooking process. By doing so, hindi mo na mute yung freshness na meron doon sa ating lime or calamansi. So kumbaga buhay na buhay yung asim. So eto na tayo. Ang story ako sa Summit Ridge, we've come full circle. Kasi nandito na naman tayo para magpa-trade test. Yes. Kasama natin si Chef Ernie at si Chef RC. Ayan, Chef, nakaka-pressure talaga kapag kusinero rin yung pakakainin mo eh. Chef, kung hindi ka naman, i-hire na kita eh. Pero actually masarap kasi unang-una, yung gata, hindi siya ganun kalakas ng intense ng flavor ng gata. Okay. At the same time, nag-complement yung cilantro niya, yung lime, at saka yung burnt ng onions. Hindi po siya malansa. And yung gata, sakto lang po siya doon sa mismong meat po ng fish din.